Kung may gusto kang i-promote ngayon, kadalasan kukuha ka na isang influencer, isang taong kilala, mahusay magsalita, at kayang humatak ng mga tao upang tangkilikin ng iyong produkto, event o kahit ano pa yan. Nang si Jesus ay sinugo sa lupa, ikinuha rin siya ng Diyos ng isang influencer upang mauna sa kanya at i-promote siya. Ano kayang klaseng influencer ang kinuha ng Ama para kay Jesus? Ngayong panahon ng Adbyento, paulit-ulit na lumilitaw sa ating mga pagbasa ang larawan ni San Juan Bautista. Bilang tagapanguna ng Mesiyas, isinugo siya upang ihanda ang mga tao para sa pagdating ng manunubos. Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang, nag-aanyaya na magsisi ang lahat at magbagong loob. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ngunit sa gitna ng makukulay na ilaw, masasayang awitin at tumitinding pananabik natin para sa Pasko, parang wala naman sa lugar itong si Juan. Suot ang balahibo ng kamelyo, kumakain ng balang at pulot, at matindi ang panawagan sa pagbabagong buhay. Parang panira naman siya sa ating kasiyahan. KJ kumbaga. Bakit pa kasi nilagay sa gitna pa ng Adbyento ang isang napakatapang, napakaprangka at napakaseryosong mensahero? Ngayon pa naman sana napakasarap magbihis, kumain at magparty-party. Hindi katulad ng ibang influencer, hindi magarang manamit si Juan. Paalala ito sa ating mundo na mahilig sa panlabas na anyo na wala sa pabalat kundi sa laman ang tunay na halaga. Usong-uso pa naman ngayon ang mga regalo. Mas gusto mo ba ng regalo na ang ganda-ganda ng balot pero pangit naman pala ang laman? O simple lang ang balot pero maganda ang laman? True worth is in the substance. At kahit may halaga rin naman ang appearance, lalo na sa komunikasyon, hindi ito ang dapat maging nating focus. Ngayon, speaking of substance, ang pinapahayag ni Juan ay hindi ang gustong marinig ng mga tao, kundi ang kailangan nilang marinig. Ganyan ang tunay na propeta, hindi mambobola. Katulad ng isang mabuti at tapat na kaibigan, hindi ka paniniwalain na okay lang ang ginagawa mo kung masama na pala. Hindi ka sasabihin, ayos lang yan, kung ang mas dapat sabihin ay, umayos ka. Inaanyayahan tayo ni Juan na manahimik at suriin ang ating buhay upang bigyang puwang ang pagdating ni Jesus sa ating pamilya, pamayanan at pagkatao. Upang magawa ito, kailangan nating maghanda hindi lamang ng mga pagkain, regalo at iba-ibang palamuti. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating ihanda ay ang ating sarili. Inaanyayahan tayo upang iwaksi na ang ating mga hinanakit, talikuran na ang mga kasalanan at buksan ang ating mga puso sa biyaya ng Diyos. Kaya nga bagay talaga sa Adbyento si Juan. Ito ay dahil ang Adbyento ay hindi isang paghihintay sa Pasko. Isa itong banal na paghahanda para sa pagdating ni Jesus. Handa na ba talaga tayo upang tanggapin siya? Ang mensahe ni Juan ay hindi lang para pigilin o sirain ang ating saya, kundi upang dalisayin, itaas at palalimin ito. Dahil kung hindi tayo maghahanda ng wasto, baka malunod lang tayo sa kasiyahan. Ngunit makaligtaan naman natin ang tunay na kahulugan ng panahong ito.
Hindi KJ o kaaway ng ating kaligayahan si Juan. Siya ang tagapagbantay nito. Umaalingaw-ngaw ang tinig ni Juan sa gitna ng ingay ng materialismo at kababawan upang ipaalala sa atin kung ano at kung sino talaga ang ating pinakahihintay. Hindi lang Christmas gift, Christmas bonus, Christmas tree, Christmas party, at kung ano-ano pang bagay na kinakabit natin sa salitang Christmas. Kundi si Jesus mismo, ang tunay na kahulugan ng Pasko.